Mapuspos na ba kayo ng makalangit na kabiyayaan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailanpaman. Aking may iniibig na mga kapatid, ang wika ng isang Apostol Pablo nung kanyang kapanahunan. Hanggang ngayon, ako ay mabuti. Ito ay isang magandang saloobin o aking may iniibig na mga kapatid. Sa isang nag-aaral sa loob ng patron ng diway, ninanais na masilayan ng kaitaasan kung hanggang saan naabot na ng mga inaaralan ng mga kabatlayaan. At kayo ang makapagsasabi sa inyo mga sarili kung hanggang saan na ang narating sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Kung kaya nga tuwaking mga iniibig na mga kapatid, dumadating sa inyong mga kalagayan ang pagtatanong ng kaitaasan. Ito ay mahalaga sapagkat sa inyong paglalakad sa mundong ibabaw, diyan makilala at makilala aking may iniibig ng mga kapatid kung sino kayo at ano kayo sa harapan ng mga taong kung saan kayo gumagalaw at sino kayo at ano kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga tuwaking may iniibig na mga kapatid, mahalaga ang pagsusuri sa inyong mga sariling kakuan kung hanggang saan ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat ang sanglibutan ay siyang panukat, ang siyang hamon ng inyong pananampalataya kung gaano kayo katatag, katibay ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang apostol ng kanyang kapanahunan, katotohanan nga, naging pangulo ng kasamaan. Subalit ang dumating sa kanyang tinig ng dakilang Panginoon, isang palatandaan o aking may iniibig ng mga kapatid, ng kanyang pananampalataya ay wagas at totoo. Maraming panganib ang isinuong niya sa kanyang buhay. May pagtanggol lamang ang salita ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga, ang paninindigan at paninindigan ay hindi nga matatawaran na ginampanan niya nung siya ay nakikitalad sa mundong ibabaw. Ganyan din ang aking mga iniibig na mga kapatid. Hinahanap ang inyong paninindigan na kailanman hindi kayo maglililo, hindi kayo magsisinungaling sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat marami ng tanda at patotoo sa inyong mga kalagayan. Marami na magagandang salita ang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Marahil ito ay may kasapatan na ng isang nag-aaral sa loob ng patro ng diway. Maging matapat siyang mag-aaral. Maging matapat siya sa kanyang pananampalataya na kailanman hindi magbabago
ano man ang dumatal sa kanyang kalagayan. O aking may iniibig na mga kapatid. Palasak ng iyong naririnig sa kabatlayaan. Higpitan ninyo ang inyong pagkakapit sa tunay na puno ng ubas. O aking may iniibig na mga kapatid. Ito ay isa laging tanawin sa bawat isa sa inyo ng sinumang mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Ay higpitan ninyo ang inyong pagkakapit sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ng dakilang Panginoon. Sapagkat siya ang pag-asa, siya ang batas, siya ang utos na dapat sundin at alimahin ng mga mag-aaral ng mga tao habang kayo nakikitalad sa mundong ibabaw. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kahalagahan ng mga sitas na ito upang sa ganon, kayo na nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo na nakapasok na sa kanyang paaralan ng aking may iniibig ng mga kapatid. Huwag nawang masayang ang panahon. Huwag masayang panahon ng inyong pagkikitalad sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Kung paano winikas santong kasulatan, lahat ay inyong ipinangingiling. Natutunan ninyo ang magdasal at manalangin. Ang lahat ay ginagampanan ninyo ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Huwag nawang dumating ang panahon sa inyong mga kalagayan na masayang at masayang dahilan lamang sa tukso ng sanglibutan, dahilan lamang sa kahinaan ng inyong pananampalataya sapagkat dumating sa inyong kalagayan ang pinakamabigat na pagsubok, pinakamabigat na pag-aaral na hindi makayanan ng inyong mga ako. Huwag nawaw aking mga iniibig na mga kapatid. Laging pinapayo sa inyo ng kabatlayaan, palakasin ninyo ang inyong pananampalataya sapagkat marami pang tiisin ang dadaan sa inyong harapan. Nariyan ang init ng panahon o aking mga iniibig na mga kapatid, naway huwag kayong madarang sapagkat ang natuto na sa loob ng patro ng diway, naging kabahagi na niya, naging kawagis na niya, naging kamanggagawa niya ang dakilang Panginoon sa kanyang ubasan. O aking may iniibig na mga kapatid naway, ang mga halimbawa na ipinakita sa inyo ng mga kabatlayaan, ang mga halimbawa na ipinakita sa inyo ng mga alagad ng dakilang Panginoon naway, huwag masayang ito sa inyong mga kalagayan sapagkat ang lahat ng mga ito ay pawang mabuti. Ang lahat ng mga ito ay pawang malinis. Ang lahat ng mga ito ay karapat-dapat at makabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig ng mga kapatid, naway, gawin ninyong magandang halimbawa ang inyong mga ako. Sa gitna ng lipunang liko, manatili kayong malinis at walang bahid-dungis sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa gitna ng mga mangmang, aking mga iniibig ng mga kapatid, manatili kayong marunong at kayo magtuturo sa kanila o aking mga iniibig na mga kapatid. Ganyan kahalaga ang katulang espiritismo sa inyong mga kalagayan. Ganyan kahalaga ang tungkuling ipinagkatiwala sa inyong mga balikat o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan. Buksan ang santong kasulatan. Ang Ebanghelyo ni Juan Evangelista, Kapitulo 15, 6 hanggang 8. Pakibata. Juan 15.
6, 7, 8. Ito po ang sinasabi sa 1:15, 6 hanggang 8. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siyang matatapon katulad ng sanga na matutuyo at mga titipunin ng mga ihahagis hapoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y luwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Punto. Marahil, inyo nang naunawaan ang mga payak na sitas na yaan, waking na iniibig ng mga kapatid. Na siyang magsisilbing tungkod ninyo at muog ninyo habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Sapagkat marami ang nagsasabi, ako ay sa Diyos, subalit malayo ang kanilang mga puso. At kayo nga, waking na iniibig ng mga kapatid. Yan ang nagsisilbing kaaliwan sa inyo kung kayo ay tatalima at sumunod sa atas at batas ng dakilang Ama, sapagkat ang kanyang kapangakuan kailanman di magbabago sa bawat isa sa inyo. Hanggang dito na lamang at naway ang kanyang pag-ibig ilalong lumago sa inyong mga puso upang sa ganon higit kayo makapaglingkod na mayroong katapatan sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, sa inyong pamayanan, at sa buong sandaigdigan. Paalam ang iyong kapatid sa pananampalataya at sa isang karunungan, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang mapalad na umagang ito ng bawat isa nagkakaisa sa isang pananalig sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig at pag-asa na siyang laging inaasam-asam ng bawat isa ngayon at magpakailan pa. Mga minamahal na anak ng Panginoon, sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa inyong paggising upang kayo ay gabayan at mamalagi ang kapayapaan sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Mga iniibig na mayroong pananampalataya sa Diyos at Ama. Naway, huwag ninyong kalilimutan na laging magpasalamat sa pangalan ng Diyos sapagkat iyan ang tunay na nagbibigay ng kasaganaan biyaya na nagmumula sa kaitaasan upang ibaba sa inyong mga kalooban ang tunay na dakilang salita ng Diyos. Naway kayo, mga iniibig na anak, na binigyan ng pagkakataon upang kayo ay mamalagi sa kanyang pangalan, na huwag ninyong kalilimutan
ang magpasalamat sa paggising sa umagang ito, sapagkat siya ang liwanag, siyang may kapangyarihan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga iniibig, ito'y huwag ninyong kalilimutan at mamalagi na wasak kayo sa kapayapaan at pangalan ng Panginoon, sapagkat yan ang nagbibigay ng lakas, tibay at lakas ng katawan ng lahat ng salita ng Panginoon ay lagi kayong pinapatnubayan sa inyong paggising, sa inyong mga pagtulog, sapagkat siya ang nakatingin sa bawat isa. Kung ano ang tunay na pananalig ng bawat isa, sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog sa kanyang pangalan, kundi siya ay laging namamalagi at minamatyagaan ng bawat isa. Kung kayo nga ay totoong mananampalataya sa kanyang pangalan. Huwag ninyong pababayaan ang ningas ng banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso, sapagkat siya ang magtuturo ng kaliwanagan, ng kabutihan, upang kayo ay mabuhay sa araw-araw. Huwag din ninyong kalilimutan na lagi kayong manalig na ang kanyang pangalan ay tunay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa inyong mga pagkatao, sa inyong kahilingan sa kaitaasan ay binibigay ang lahat upang kayo magtagumpay sa lahat ng biyaya na inyong hinihiling sa kanyang pangalan. Manatili kayo at mamalagi kayo sa kaliwanagan. Mamalagi kayo sa katotohanan. At tanggapin ninyo ang biyaya na pinagkakaloob sa bawat isa, sapagkat iyan ang pinakamahalaga sa bawat isa. Ang biyaya na siyang pinagkakaloob sa bawat isa ay inyong ninanamnam, inyong tinatanggap, at inyong laging sinasampalatayanan at pinasasalamatan, lalong-lalo na sa lahat ng oras. Pinakamahalaga, mga iniibig, na mabuhay sa balat ng lupa, na nakikita ang liwanag kung kayo ay nagigising. Pinakamahalaga rin na kayo ay laging malakas at binibigyan ng kalakasan sa araw-araw. Manalig kayo at mamalagi sa kanyang pangalan. Yan lamang ang aking iiwan sa inyong mga minamahal, na ang pag-ibig ng Diyos ay may pag-asa at patuloy na binibigay sa inyo ang tunay na kaliwanagan na namumula doon sa kaitaasan upang ibaba sa inyong kalagitnaan. Matibay na ang pananalig ng bawat isa isang tungkulin upang inyong gampanan sa oras ng kanyang pangalan. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig
na may pag-asa sa lahat ng nilalang, lalong-lalo na sa inyong mga minamahal na mga anak ng Diyos. Magpakailan pa man, sumainyo nawang lahat ang pag-ibig at pag-asa sa inyong mga puso't damdamin at kalooban ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista Adyos sa inyong lahat. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibiyaya ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat nalalaman ng dakilang Panginoon na ito ang inyong panahon, na kung saan bilang isang mag-aaral, kayo'y tinuturuan upang inyong maunawaan ang inyong tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat kayo ay nagsusumikap na makaahon dito sa sandaigdigan, gayon din naman ang mga batlaya na nagsisikap upang nang sa gayon kayo hindi malugmok, upang nang sa gayon inyong maunawaan ang tunay na inyong tungkulin dito sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang bawat isa ay dumudoon sa kung ano ang kanyang pangangailangan, ang kaitaasan din naman ay dumagawa ng karapatang upang nang sa gayon inyong maunawaan ang lubos, ang tunay na inyong gampanin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, hindi nga nagmamaliw ang kaitaasan. Laging nang nakahanda, tumulong sa lahat at bawat isa. Lagi nga kayong ginigising upang nang sa gayon ang inyong tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon ay inyong magampanan. Malibang ang isang mag-aral na laging ang itinutuon ng kanyang sarili sa lahat ng kanyang nakikita, kayo'y naaaliw sapagkat ang bawat isa ay laging ang sinasaloob ang mga parating na gampanin dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kung papaano nagsisikhay ang isang mag-aaral dito sa sanlibutan, hindi rin naman natutulog ang kaitaasan, gayon din ang pagkakaloob at higit pa ng mga pag-aaral sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang kaitaasan ay tunay ngang nalulugod kung kayo ay nakagaganap ng inyong mga tungkulin. Ang kaitaasan ay patuloy na sumusubaybay sa lahat at bawat isa sa inyo. Ito ang inyong maunawaan na kung kayo sa inyong mga sarili
ay ibinibigay ang inyong kabuuan sa kanyang harapan. Tunay nga unti-unti niyong maihakbang ang inyong mga paa patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi nga ninyo mapapansin na kayo hinahalina ng mga banal na espiritu kung kayo'y laging itinatahimik ang inyong sarili sa mga bagay sa inyong kapaligiran, inyong mauunawaan na kayo ay may tungkulin, nakakaharapin sa kapanahunan na kayo'y tinawag ng dakilang Panginoon. At ito ang kanyang kalooban na inyong matutunan, na kayo bilang isang mag-aaral, ibigay ang inyong sariling kabuuan upang ang bawat pag-aaral na sa inyong isinusubo ay inyong maunawaan at maintindihan. Maraming pag-aaral ang ibinababa sa lahat at bawat isa. Ang bawat matyaga ay nagkakaroon ng kabiyayaan, ng kaligayahan na nagmumula sa kanilang espiritu. Maraming mag-aral na kung siya'y nakatutugon sa panawagan ng dakilang Panginoon, katotohanan siya'y nagagalak ang kanyang espiritu na kung saan kabahagi ng dakilang Panginoon. Magsipag-sipag nga ang bawat isa sa inyo. Lagi nga ninyong isaisip ang tunay na tungkulin ng isang mag-aaral. Kayo na naparirito, hindi lamang upang kayo ay magkaroon ng mga pag-aaral na inyong maisusukbit sa inyong lukbutan, bagkos kayo ay inaasahan ng kaitaasan na kayo ay gagawa at gagawa sa kanyang harapan. Ito ay ang pagbubukas ng inyong sarili na kung saan kayo hinahalina ng kaitaasan na may pagkalob nga ninyo ang inyong sarili ng may kabuuan, na kayo ay magkakaroon ng tunay na paggawa ayon sa kanyang harapan. Kayo bilang isang mag-aaral, mapagsinunganin ninyo ang inyong mga sariling paggalaw. Ito ba'y nararapat para sa inyong alaman o sa harapan ng dakilang Panginoon? Hindi ninanais ng kaitaasan na kayo'y makagawa ng kabutihan, bagkos naghahanap ang dakilang Panginoon ng mas mainam at karapat-dapat sa kanyang harapan. Ito'y pinagkakaloob sa lahat at bawat isa na kayo'y matuto sa mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyo. Manindigan ang bawat isa sa inyong mga natututunan. Huwag nga ninyong iuurong ang kanyang aral. Inyong papagtibayan ito ayon sa inyong mga karanasan at ayon sa inyong mga damdamin, sapagkat ang nangungusap sa lahat at bawat isa sa kanyang espiritu ay kanyang kapwa espiritu rin. Kung kaya nga, huwag mag-alinlangan ang inyong mga sarili kung kayo ay gumaganap at tapat sa inyong mga tungkulin. Kayo nga ay nagagabayan ng kaitaasan at magkakaroon ng tunay na katagumpayan sa panahon kayo naglalakbay dito sa sandaigdigan. Purihin ang Panginoon sapagkat marami siyang kaparaanan upang ang isang mag-aaral ay makapagpatuloy. Purihin siya sapagkat hindi siya nagmamaliw
hindi siya nagkakaroon ng ibang pagtingin. Bagkus pantay-pantay ang kanyang pagbibigay, kabiyayaan. Kayo lang, mga minamahal na mga kapatid, ang siyang inaasahan ng kaitaasan upang inyong ibigay ang inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Nawa ang pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ay inyong ang matutunan ayon sa inyong espiritu na kayo bilang isang mag-aaral naririto upang nang sa gayon ang inyong pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon ay magkaroon ng tunay na paggawa at tunay at hindi nag-aalinlangan sa lahat ng kanyang kalooban. Hindi nagkakaroon kayo ng isang pagdadalawang isip na kung saan kayo gabagay gagawa o kayo'y hindi. Sapagkat ang kaisipang yan na lagi ngang ipinagagalaw dito sa sandaigdigan, ito nga ay isang kaisipan na kung saan naliligaw at nagkakaroon ng kaliligayahan ayon sa kanyang mga nakikita. Buksan ang inyong mga sarili. Ibigay ang kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon upang unti-unti nga kayong sumigla sa paggawa at magkaroon kayo ng tunay na pag-aaral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Pagbutihin nga ninyo ang inyong pakikipag-aral. Lagi nga ninyong ituon ang inyong mga sariling aralin sa inyong espiritu na kung saan bahagi ng kaitaasan upang nang sa gayon kayo'y di maligaw at hindi masayang ang inyong pagparito dito sa sandaigdigan. Hanggang dito ako at muli binabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon. Juan, Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang isang lakas at liwanag ang siyang ibinabati at ipinagkahalob sa aking mga iniibig mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na kapatid sa isang pag-aaral, ang kaitaasan ay nagbibigay ng mga karunungan at kabiyayaan sa mga kaorasan at sandaling ito. At ito ay pinagkakalob sa aking mga iniibig upang sa gayon kayo ay manatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Ang hapag na ipinaghalob sa lahat at bawat isa ay punong-puno ng kabiyayaan na kinakailangan ng aking mga iniibig. Kung magkagayon, ang kahandaan ay hinahanap sa lahat at bawat isa upang kayo ay makakuha ng buo at ng walang pag-aalinlangan sa inyong mga sarili. Sapagkat kung paano ang dakilang Panginoong Hesus
sa kanyang kapanahunan ay pinagkaloob ang kanyang sarili sa dakilang Ama upang tupdin o sundin ang tungkulin na sa kanya ay binahagi. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Gayon din, sa bawat isa na narito at ipinagpapatuloy ang kanilang tungkulin upang gumawa ng naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. At ang bawat isa ay nakikita ng kaitaasan, ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban ng inyong sarili ay naririyan at pinagkakalo ang kanilang mga sarili. Na kung saan ang sanglibutan na ito ay naririyan upang kayo ay subukin, upang kayo ay bigyan ng aral, hindi upang kayo ay mawalan ng pag-asa, kundi bagkus kayo ay patatagin ang inyong pananampalataya upang ang bawat isa ay makilala na walang kaisang anumang uri ng bagay dito sa sanglibutan na ito, kung papaano naging dakila ang Ama sa lahat at bawat isa. Pinagkakalooban ng bawat isa ng karapat-dapat sa inyong harapan. Ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kinakailangan ng aking mga minamahal na mga kapatid, upang sa gayon, kayo ay hindi mangaligaw, kundi bagkus kayo ay makarating kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. At sa bawat isang narito, at kayo na nasa harapan at ginagawa ang tungkulin na sa inyo ay binabahagi, nagkakaroon ng pag-aaral sa harapan ng dakilang Ama, at kayo ay humihingi ng kinakailangan ng bawat isa, sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Tuwing kayo ay nagkakaroon ng paikipanayam o paikipag-ugnayan sa kaitaasan, at tulad ng mga ganitong banal na gawain, ay naririyan ng kaitaasan upang bigay din ang karapat-dapat sa lahat at bawat isa. Upang sa gayon, kayo ay mga tagumpay sa inyong mga sarili. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang bawat isa ay naririyan upang ipagkaloob ang kanilang mga sarili, upang makakuha ng karapat-dapat. At sa bawat sandali ng inyong buhay, ang kaitaasan ay laging naririyan upang ibigay kung ano ang ninanais ng bawat isa. At bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi, naway ito hindi masayang sa aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat hindi lahat ay pinili mula sa kawalan. Kayo ay pinili sa karamihan, binigyan ng pagkakataon upang makapaglingkod, maging bahagi ng kaitaasan. At ang bawat isa ay naririto at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Naway magpuri at magpasalamat ang bawat isa sa bawat sandali ng kanyang buhay, sapagkat kayo ay nakarating, kayo ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Oo, naririto kayo sa paralan ng sanglibutan. Naririto kayo, tumatahak sa lipunan ng sanglibutan. At nakikita ng kaitaasan kung ano ang kinakailangan ng bawat isa. Naway nakikita rin ng bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin. Kinakailangan pahalagahan ng aking mga iniibig ng mga kapatid, na kung saan ang mga bagay o mga pag-aaral na naaayon sa Espiritu ang siyang kinakailangang tahakin, gawin, at higit sa lahat, bigyan ng pagkakataon ng bawat isa
na ito ay magkaroon ng kaunlaran sa bawat sandali ng inyong buhay. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, bawat hakbang ng aking mga iniibig na mga kapatid ay siya sa atin ng bawat isa kung ito ay karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Tignan ninyong mabuti kung ang bawat katuwiran na lumalabas sa inyong mga bibig ay naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Tignan niyong mabuti ang inyong mga gawa, mga kinikilos, kung ito ay naaayon sa mga turo at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagsisiyasat sa kanilang mga sarili, ang katagumpayan ay inyong mararating. At ang bawat isa ay magkakaroon ng bahagi na siyang hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu ang aking mga iniibig ng mga kapatid. Ipagpatuloy ng bawat isa kung ano ang inyong nasimulan sa pag-aaral na naaayon sa espiritu, sa pag-aaral ng diwa, sapagkat ito ang kinakailangang gawin, kinakailangang pahalagahan, pagtagumpayan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ito ang kinakailangan ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Kung papaano ang kaitaasan ay nagbibigay sa bawat isa, ay gayon din sana ang aking mga iniibig ng mga kapatid. Ipagkaloob ninyo ng buong puso at walang pag-aalinlangan na kayo ay gumawa ng mabuti at naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso sa bawat sandali ng inyong buhay. Sapagkat upang ang bawat isa ay makaharating kasi napupunan ng dakilang Panginoon. Gawin ninyo ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan na naaayon sa Espiritu. Ipagkaloob ninyo ng buong puso at walang pag-aalinlangan ang inyong mga sarili sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain. Upang ang kaitaasan ay nagbibigay, ay makuha ninyo ng buo at na walang pag-aalinlangan ang bawat karunungan, bawat kabiyayahan, mga lakas at tiwanag na ibinabahagi ng kaitaasan at walang masasayang sa bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, magpatuloy ang bawat isa. Sapagkat kung sino man ang nagpapatuloy, siya ang nagkakaroon ng katagumpayan sa kanyang sarili. At ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Mga paalala na siyang kinakailangan ng bawat isa sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Upang sa gayon kayo ay hindi mangaligaw, kundi bagkus kayo ay makaharating sa kanyang sinapupunan. Hanggang dito at muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang kaliwanagan, at ang lakas at paghari ang pag-ibig mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Katotohanan ng kaitaasan ay nagagalak, sapagkat sa maraming ang pinili at ipinasok sa paralang ito, katotohanan din naman na mayroong mga pusong tunay na naghahangad na ang pagtitiwala ng dakilang Panginoon ay maibigay sa kanila, sapagkat ang kanilang mga sarili ay tunay lang inihahanda upang ang pagtitiwala na yan ay kanilang kamtin mula sa awa ng dakilang Panginoon. At sa mga bagay na iyan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay lalo niyong ipakita na ang bawat isa sa inyong mga sarili ay tunay ngang maging karapat-dapat sa kanyang harapan, sapagkat ang mga bagay na hinihiling ng inyong mga puso ay tunay na ito ay banal.
Kaya't ano nga ang binabanggit sa bawat isa ng inyong mga sarili ay tunay na magpakalinis sapagkat ang kalinisan ng kabihayaan ng dakilang Panginoon ang kanyang inihahatid sa bawat isa. At kayo na naririto o aking mga iniibig na mga kapatid, sa pagnanasa sa mga bagay na iyan, ano nga ang mababanggit sa inyo ng kaitaasan na tunay panganyong siya sa atin ang inyong mga sarili? Sapagkat sa pagsisiyasat na yan o aking mga iniibig na mga kapatid, ay inyong makikita ang tunay na katauhan na mayroon kayo. At kung ito ay inyong matagpuan at makita ang bawat karumihan ng inyong mga sarili, katotohanang huwag niyong ipagkait ang bagay na iyan at inyong itago sa inyong mga sarili. Ang lahat ng bagay bagamat nahantad sa harapan at paningin ng dakilang Panginoon, subalit ano nga ang hinahanap yung malinis na puso na naroon ng kababaang loob na tumatanggap na numang hatol na ibigay sa kanya ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat mabuting paggawa ay kinakailangang magsimula sa mabuting hagdan ng pag-aaral kung niyanais niyong tunay na kayo ay sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat munting karunungang kanyang binibigay, kadalasan ito ay nagbibigay ng di kakaunting kagalakan sa inyong mga puso. Subalit kung ang mga bagay na ito ay hindi nyo hahawakan at tatanganan ng mainam, ito rin ang magbibigay sa inyo ng kalungkutan. Bakit ganito ang sinasabi ko sa aking mga iniibig na mga kapatid? Upang inyong mga paggalaw at mga pagkisikap ay naroong lagi sa kahinahunan na ang init na inyong ibibigay ay hindi daglian at narito dumarating ang panahon ng panlalamig. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na susunod sa likuran ng dakilang Panginoon ay sisiyasating tunay ang bawat bahagi niyang sarili upang ang bawat bahaging yan ay kanyang matanggap at sa pamamagitan ng awa at pananampalataya ng bawat isang matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang bagay na sa inyo ang magbibigay ng tunay na paggawa upang ang kalinisan ng bawat bahaging yan ay totoong maganap sa inyo. Ito ang iyanasa ng kaitaasan na ang bawat isa ay magbigay ng kanyang tunay na katapatan sapagkat ang inyong paglilingkod ay hindi sa paningin ng mga tao, kundi doon sa paningin ng dakilang Panginoon. Kayo na naghahanap ng mabuting biyaya mula sa dakilang Panginoon, tunay na pagintapatin nyo ang inyong mga sarili sapagkat ang inyong aakhayin ay naroon sa kadiliman. Kaya't kung kayo na nagnanasa ng maging guro ng inyong mga kapwa, tunay na ang kadiliman ay alisin ninyo sa inyong mga katauhan. Na ang inyong mga mata ay inyong liwanagin at wag niyong hayaang naroon sa pagiging bulag. Gayon din ang inyong mga tainga. Sikapin nyo o aking mga iniibig na mga kapatid na kanya lamang marinig ang iisang tinig ng dakilang Panginoon nang upang sa gayon ang inyong mga puso ay hindi dudoon sa kagulumihanan. Ito ang bahaging sa inyo'y aking ipinapaalala nang upang sa gayon ang tunay na kagalakan na inihatid ng kaitaasan sa bawat isa ay inyong mata mo. Hindi ang kagalakang ibinibigay ng sanglibutan na siya lamang daglian at napapawi at naririto. Ang kagulumihanan ay laging dumudoon sa kanyang kalagitnaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon ay tunay na nagsusumikap upang ang mga bagay na mabuti at garapat-dapat na katangian ay kanyang tamuhin.
Ito ang isang pagtitiis na kailangan niyong maituro sa inyong mga sarili, sapagkat tunay na maraming bato ang inyong babakahin sa inyong mga daan, upang ang daan ng dakilang Panginoon ay tunay niyong masundan. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan, at harinawa ang mga pagsisikap na yan ay magpatuloy nang upang sa gayon ang gawain ng dakilang Panginoon ay tunay na lumawig at lumawak. At hanggang dito ako at minsan pa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo ay binabat ngayon at magpakailan pa man. Tunay na ang bawat isa ay nag-aalay ng kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, na kung paano ang isang pag-aaral nasa kanya'y natutunan ay madaragdagan pa ng karunungan na mula sa kaitaasan. Mga iniibig kong mga kapatid, ang panahon ay laging dumarating sa bawat isa. Sikapin ninyo na mga aral ng dakilang Panginoon. Ito ay inyong matutunan. Na ito ang magbigay sa inyo ng kalakasan para sa inyong pananampalataya nang sa ganon maging karapat-dapat ang bawat isa sa harapan ng dakilang Panginoon. Oo, nagbibigay ng panahon, nag-aalay ng panahon, upang nang sa ganon na ang bawat isa ay magkaroon ng pag-asa sa hinaharap. Ngunit, alin doon na sa inyong mga handog ay naging karapat-dapat? Di ba't ang kabuuan ng bawat isa ay kailangan maging malinis upang nang sa ganon na ito ang isang alay na wala ng dungis kung hindi ang kalinisan na mula sa Panginoon, na ito ang iyong iaalay nang upang nang sa ganon sa pagbabalik ay tunay nga na ang pintuan ng dakilang Panginoon ay bukas para sa Kanya. O mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-aaral sa Espiritu ay tunay ngang napakayaman, malawak. At ito ang inaarok ng bawat isa sa kanyang pag-aaral. Tunay na maraming nakatutupad sa kabutihan ng ayon sa laman. Ngunit ang ayon sa kabutihan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang kakaunti lamang ang nakakaarok, sapagkat tunay na nadadaig sila ng nasa paligid. Kayo, na bilang mag-aaral sa ngayon, ay nilalapit kayo sa pag-aaral sa Espiritu. Inaangat ang inyong mga kalagayan nang upang nang sa ganon, ang inyong mga kamalayan ay tunay nga magbukas ng mabuti at matanaw ninyo ang tunay na liwanag na mula sa dakilang Panginoon. Na kung paano ang pagkapatuloy ng pag-aaral ay kikilalanin ninyo ang isang banal na Espiritu na isinugo na ito ang tatanggapin ng bawat isa. Maging matalino kayo sa inyong pagtanggap at maging matalino kayo sa inyong pagtupad ng tungkulin, sapagkat lahat ay bumabanggit sa pangalan ng Panginoon. Alin doon ang manunukso at alin doon ang tunay na magdadala sa inyo sa kalangitan, sa kaharian ng dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, kaya nga't mayroong pag-aaral, mayroong pagtitiis,
nasa pamagitan ng pagtitiis na yan ay malawak. Ano ang pagtitiisan mo sa iyong buhay upang makatupad ka ng iyong tungkulin? Nasa pag-uugali lamang ng bawat isa ay naisuko niyo na ba ang inyong mga pag-uugali? Gumaganap kayo ng mga tungkulin. Ngunit anong mayroon sa inyo na inyong ayaw pigilin ng mga sarili? Magsikap kayo na tanggapin ang kalooban ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon kayo ay tunay nga na magabayan ng banal na Espiritu. Na ito ang sa inyo ay magtutuwid ng daan, magbibigay o mag-aakay patungo sa isang daan na ibinigay ng dakilang Panginoon. Sapagkat siyang tunay nga, nalalaman nyo na siya ang tagapamagitan patungo sa Ama. Ngunit kung matigas ang inyong mga puso, paano kayo makarating sa inyong pagkaalam? O mga iniibig ko mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga diwa nang upang sa ganon matutunan yung lubos sa mga aral ng dakilang Panginoon. Bigyan niyo ng puwang ang inyong mga sarili at isuko ninyo ang anumang bagay na nasa inyo nang sa ganon ang aral ng dakilang Panginoon ay maghari sa bawat isa. O mga iniibig ko mga kapatid, kababaang loob. Tunay nga mahina ang bawat isa sa mga pag-aaral na yan. Ngunit marami sa inyo ang matatalino. Nalalaman niya ang patungo sa isang dakilang Panginoon. Ngunit ano nga ba ang hadlang sa bawat isa? Kaya nga't magsikap kayo at kumapit ng mabuti sa puro ng ubas, nang upang nang sa ganon, kayo ay hindi mahiwalay at nang sa ganon, ang karumihan ng bawat isa o ang tinatawag na kasalanan ay mapawi nang sa ganon. Sa inyong pag-aaral, malinis ang inyong mga espiritu at ito ang maging daan ng isang tunay na mag-aaral ng dakilang Panginoon. At nang sa ganon, kayo ay makasunod sa kanyang daan. O mga iniibig ko mga kapatid, maraming pagkakataon ang sa inyo ibinigay. Ngunit ngayon ay nasumpungan ninyo ang tamang pag-aaral. Kaya bawat isa ay magsikap. Bawat isa ay ipakita ninyo ang lakas ng Espiritu nang upang nang sa ganon kayo na bilang mag-aaral sa pangalan ng dakilang Panginoon, kayo ay magsilago, magtagumpay ayon sa aganapan na ibinigay sa inyo ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon kayo ay hindi mahatak ng anumang kaugalian ng sanglibutan. Kung hindi bagkos ang aral ng Espiritu, ang siyang magbibigay sa inyo ng daan at kayo ay bahagi ng kaitahasan sa isang pag-aral ng kalinisan, ng kabanalan na mula sa dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.